para magsabi when they can come in. So that's what we're waiting for now. So wala na. We are at the mercy of the weather as we always are. So we just have to wait for the true effects of this typhoon, Christine. All right. Thank you. My countrymen, mga kababayan, while we are facing the heavy downpour and strong winds of Ulysses, I assure everyone that our government is on top of the situation. From the beginning, various government agencies have already been mobilized to respond to the situation on the ground. I renew my call on all local government units and concerned agencies to ensure that the well-being and safety of our people remain the top priority. As President, I guarantee you that your government will do its best to provide assistance in the form of shelters, relief goods, financial aid, and post-disaster counseling. Rest assured, the government will not leave anybody behind. We will get through this crisis, I assure you. As one nation, kapit po tayo, mga kababayan, magbayanihan po tayo. Ayan. Tingnan mo, Marcos, Bangag Jr., authenticated polboronic brain ka talaga. Sinasabi mo pa yung parang wala ka talagang solusyon. Wala talagang maayos na solusyon kung paano mo matutulungan, kung paano mo sulbarin ang problemang bagyo na ito. Alam mo, Marcos Jr., pinapatunayan mo lang talaga ang sinasabi ni PRRD noon na isa kang weak leader. Talagang mas sobra pa sa weak ang utak mo. Talagang pulburunik ang utak mo. Wala ka talagang maiisip na maaayos kung paano matutulungan ang mga biktima ng bagyo na itong Christine dyan sa Bicol. Marcos Jr., hindi naman agad-agad na dumating ang bagyo, nagganyan agad ang Bicol, nagbaha. Di ba mayroong weather forecast? May pag-asa tayo, yung pag-asa na weather forecast. Dapat doon pa lang, sa pagsasabi ng weather forecast na may bagyo na parating, dapat handa ka na. Pinaghandaan mo na, sinasabihan mo na yung mga weak na mga inutil mo rin doon na mga sa baba na mga kabiniti na kailangan maghanda tayo, ihanda yung mga rubber boat, kung paano natin matutulungan, kung paano natin masave ang mga kababayan nating mabiktima kung saan papunta ang bagyo. Pero siguradong alam na natin yun kung saan pupunta ang bagyo. Dapat doon pa lang nagiging ready ka na. Katulad ng mga ginagawa ni Tatay Digong noon. Alam mo, Marcos Jr., itong bagyo, katiting lang ito sa nangyayari na pandemya noon, na pandemic na virus noon. Kung ikaw pa siguro ang presidente namin noon, nang nangyayari ang pandemic, siguro more than half of the millions of the population ng mga Pilipino patay. Kasi ganyan ang utak mo. Talagang tama si Sara Duterte. Wala kang alam, hindi ka marunong maging presidente. Yan ang katotohanan. Marcos Jr., mabuti pa mag-resign ka, resign bangag. Wala ka talaga, wala ka talagang kwinta. Mas lalo mong pinapagalit ang mga taong bayan sa ginagawa mo. Wala ka talagang kwintang presidente ng Pilipinas. Napakasubra mong inutil. Hindi lang weak. Hindi lang weak. Ang sinabi ni Tatay Digong na may weak tayong presidente. Hindi lang yan. Sobra sa kakabubuhan, sobra sa kainutil, lahat andyan na sa'yo. Tingnan mo, mapakamot ka pa ng ulo mo, kupal ka. Grabe ka. Bakit hindi mo gagamitin ang lahat ng mga resources, yung eroplano mo doon sa Malacanang? Kung talagang sobrang lalim na, sobrang haba na, sobrang taas na ng tubig ng baha sa Bicol, bakit hindi mo gagamitin yung mga military, mga helicopter?
para lang magpunta doon, maikot mo, iikutin mo yung mga maisalbar mo yung mga humihingi, humihiyaw, umiiyak ng tulong. May mga kabataan, may bagong nanganak, may mga nanay, may mga lula na andyan na sila sa itaas ng bubong ng mga kabahay-bahayan. Dahil nga, umaapaw na yung tubig, umaabot na sa mga bubong nila sa rooftop ng mga bahay, yung tubig. Tapos wala kang nagawa? Nakakaawa na napanood ko yung video na humihingi, umiiyak ng tulong yung mga may matatanda pa doon. Tumatawag ng tulong, walang tumutulong sa kanila. Dahil anong sabi? Sobrang rumagasa na ang tubig, sobrang lalim na ang tubig. So meaning to see, pababayaan mo na lang ang mga taong bayan. Ganyan, anong klase kang ama ng bayan? Anong klase kang ama ng bayan, Marcos Bangag? Parang isa ka lang ama. Halimbawa, may mangyayari sa anak mo. Hinila na ng bagyo, hinila na ng ragasa ng tubig. Titingnan mo na lang ba? Pababayaan mo na lang ba na yung anak mo maaanod sa baha? Ganyan lang yan, Bangag Marcos Jr. Kung totoong nasa puso mo, kung totoong may malasakit ka sa mga Pilipino, kung totoong nagmamahal ka sa mga mahihirap, kaya tigil-tigilan mo na yung mga pinagsasabi mong kahibangan mong katarantaduhan mong ginagago mo lang ang mga Pilipino na nagmamahal ka sa mga mahihirap. Dahil sabi pa ni Sara Duterte, isa kang matapobre. Wala kang kwinta, isa kang matapobre. Kaya mabuti pa magbitiw ka na, bumaba ka na dyan sa pwesto mo kasi wala kang kwinta talaga. Ang ginagawa mo dito sa bagyo na nangyayari ngayon sa Bicol, sa Albay, parang walang gobyerno ang Pilipinas. Yan ang katotohanan. Walang gobyerno ang Pilipinas sa pinapakita mo sa nangyayari ngayon sa Bicol. O kaya baka pinopolitika mo dahil andyan si Leni Robredo. Baka pinopolitika ninyo. Sa utak mo, pabayaan natin yan. Baka ganyan yung nasa utak mo, Marcos Jr. Pabayaan natin yan kasi andyan naman si Leni Robredo nakatira. Baka makagawa siya ng tulong sa mga tauhan niya. Kapal ng mukha mo. Talagang sobra ka, kabubo ka, inutil ka. Aywan, kumplito na kung ano pang tawag sa'yo ng pagkatao mo. Wala kang kwinta talaga. Wala kang kwintang presidente. Lumayas ka dyan sa posisyon mo. Kasi kinakarma ang Pilipinas ng dahil sa kababuyan mo, sa pagkawalang kwinta mo. Pina-fact-check ka ng bagyo sa kasinungalingan mong may 5,500 flood control. Sino yung hinayupak na congressman dyan sa Bicol, Albay? 14 billion daw. 14 billion daw ang budget ng flood control dyan sa Bicol, Albay. Ano ang nangyayari? Nasaan ang 14 billion na budget para sa control, sa flood control dyan sa Bicol? Binulsa mo na ba? Or ginagamitan nyo lang ng substandard na klase na mga panggamit dyan. Dahil baka ang kontraktor dyan, itong si Saldico na naman. Diba itong si Saldico? Na silang dalawa lang ni Tambaloslos ang humahawak ng budget ng Pilipinas, sabi pa ni Sara Duterte. Pero beside that, si Tambaloslos, si Saldico, siya ang kontraktor na humahawak sa mga DPWH kung ano ang mga ipapagawa. So, di ba, may issue yan si Saldico, sa mga ginagawa niyang substandard na mga gamit, na mga made in China na mga, anong mga gamit yan? Kasi binulsa na daw yung kalahati. Yun ang mangyayari. Malaki ang budget, substandard ang ginagamit na mga materyales, dahil mas gustuhin pa nilang mas marami ang
ibulsa kaysa ipapagawa ng matibay na para mayroon sanang hindi madali-dali na talagang sobrang tibay na mga materialis na para hindi basta-basta mawasak ng bagyo o ng baha. Pero anong ginagawa? Mga substandard. Diba may kaso yan ngayon? Si Saldico? May issue yan sa mga ginagamit na mga substandard dyan sa DPWH. Nabubuking yung hayop na yan. Oh, baka ganun ang nangyayari dito din sa Bicol Albay. Baka si Saldico na naman ang kontraktor, tapos siya na naman ang ginagamit na naman niya yung mga substandard na naman. Imagine 14 billion, napakalaki na po yan. Napakalaking halaga na budget na yan na sana makatulong yan sa baha. Kung talagang totoong ginagamit ang buong pera na 14 billion na budget ng Albay. Pero wala eh. Anong nangyayari ngayon? Ayan, nilunod ang iilang mga residente. Grabe. Talagang kinakarma itong bangag na administrasyon na ito dahil puno ng mga kawatan. Yan ang katotohanan ng administrasyon mo at pinapabayaan mong ganito ang ginagawa ng pera ng Pilipinas. Puro kayo mga gumagawa ng mga proyekto pero ang nasa utak kalahati nakaw na yupak na ito. Kaya anong mangyayari sa Pilipinas kung puro mga substandard ang ginagawa? Niluluko lang tayo, pira ng Pilipino, pira ng mga taxpayer. Imagine bilyon-bilyon na mga budget. Tapos ganito, binabaha. Nakakahiya kang presidente ka. Wala ka talagang kwenta. Ulitin ko, kung siguro ikaw ang presidente noong mayroong pandemic ang Pilipinas, baka 80% of Pilipino mga patay na. Ang iba patay sa gutom. Ang iba patay dahil wala kang sentido komun kung paano solusyonan ang problema. Ito nga, bagyo lang, katiting lang ito kaysa pandemic. Ang liit lang ng problema ng bagyo pero wala kang solusyon. Talagang yung utak mo puno ng pulburon. Kaya mag-resign ka na, lumayas ka na yan sa posisyon mong Marcos ka. Nayupa ka, wala ka talagang kwinta sa gobyerno. Nakakahiya lahat ng mga kabiniti mo. Lumayas kayo. Puro kayo mga inutil sa gobyerno. Nagpakasasa lang kayo sa pira ng mga Pilipino. Yan lang ang ginagawa ninyo. Budget. O kulang tayo ng budget. Kailangan ganito. Budget. Ano nang nangyari sa Maharlika funds? Nasaan ang pira ng pagbintaw nyo ng gold na 25 tons? Dahil binabankrupt nyo na ang Pilipinas. Yan ang katotohanan. Kaya pati gold, binibinta nyo na. Kahit bankrupt na ang Pilipinas administrasyon mong bangag ka. Tangina ka. Puro ka pang luluko. Kamot ulo na lang ang mo. Sisihin mo pa yung hangin. Walang hiya ka. Talagang inutil ka. Wala kang kwintang presidente. Kaya lumayas ka dyan sa posisyon mo. Hindi ka karapat dapat maging leader ng mga Pilipino. Tama na yung nabudol mo ang mga Pilipino. Magkaroon ka naman ng makunting kahihiyan sa pagmumukha mong adiktos. Mahiya ka naman, talagang wala kang kwintang presidente. Bumaba ka na, kusa. Yan ang gusto namin. Walang hiya ka. Mas lalo mong bagsak na pumasok na sa kumunoy. Kunti na lang, papasok na sa kumunoy ang Pilipinas. Lahat nagbagsakan, inflation, pira natin, ang value ng piso, wala na. Tanginang presidente to. Walang hiya.